Maraming salamat po sa pagtangkilik ng ating video. Hinihikayat ko po kayong mag-like and subscribe para ma-update kayo sa susunod na nakabanata. Tara at umpisahan na natin. Parehong Lord Fenderson at Joshua ay pinauwi sa apartment makalipas ang 1 oras. Sa oras na iyon, Lord Fenderson ay nagkasakit na ng malubhang at si Mindy ay nasa koma pa rin. Nang makita ito, nilaktawan ni Gerald ang mga kasiyahan kay Joshua at agad na binigyan siya ng mga bagong reseta para sa dalawang individual. Kapag siya ay tapos na sana, Gerald patungo sa mga kalye. Dahil ito ay gabi na, makatuwiran lamang para sa batang Panginoon na umuwi na ngayon. Habang naglalakad siya, nakita ni Gerald kung gaano kabuhay ang mga lansangan sa kasalukuyan, kasama ang maraming mga naglalakad na nalubog sa kapanapanabik na kapaligiran. Ang pakikinig sa pangalan ng Holy Witchcraft lamang ay karaniwang nag-uudyok sa mga tao na iugnay ito sa mga damdamin ng kasamaan. Ano ang ginawa ng pangkat ng mga tao? At bakit napakaraming sumamba upang sambahin sila? Naisip ni Gerald sa kanyang sarili. Hindi nagtagal bago siya makarating sa pintuan ng Yonwick Manor ng Linus. Dahil ang manor ay ang punto ng pagtanggap para sa pagdating ng batang Panginoon, mayroon ng malapit na hindi malulutas na karamihan ng tao sa oras na nakarating doon si Gerald. Nakatayo sa pasukan ng manor, maraming mga batang apprentice ng pamilyang Yonwick na tungkulin sa pagtanggap ng mga mahahalagang panauhin. Dahil dito, hindi nakakagulat kung bakit naharang ang landas ni Gerald nang subukan niyang pumasok. Hoy ngayon, hindi ka lamang makakapasok sa manor lahat ng willy-nilly. Sino ang pinayagan kang pumasok? Oh? Hindi ba sinabi sa iyo ni Linus na darating ako, sagot ni Gerald. Sino ang impyerno kahit ikaw? Gaano kakatapang tinutukoy ang aking tiyuhin sa kanyang pangalan? Malalaman ko na ang lahat ng mga panauhin na naroroon ngayon ay parehong maimpluwensyahan at makapangyarihang mga tao na marami sa kanila ay higit sa 50 taong gulang. Nice subukan, ngunit mayroon akong bahagi ng mga oportunista tulad mo, sigaw ng kabataan ng malamig bilang kapalit. Hindi na kailangang makipag-usap sa kanya ng ganoon. Pagkatapos ng lahat, isang solong sulyap ang kinakailangan upang masabi na nagmula siya sa mga dayuhang lupain. Siguro gusto lang niyang pumasok upang magkaroon ng pag-aalaga matapos makita ang napakaraming tao na pumapasok at wala sa manor. Ang labis na lugar na ito ay maaari ring may pikod ang kanyang interes. Kaya muli, hindi na kailangang maging mabangis, sabi ng isang kaakit-akit na babae, habang siya ay ngumiti ng banayad habang tinitingnan si Gerald. Mula sa kanyang pagsasalita, maliwanag na ang babae ay may magandang unang impresyon kay Gerald. Pagkatapos ng lahat, hindi lamang ang kanyang katawan ay tila nasa tip-top na kondisyon, tumingin din siya sa sobrang palakaibigan. Ang kombinasyon ng dalawa ay nagbigay kay Gerald ng hitsura ng isang natutunan na Ginoo. Ito ang dahilan kung bakit siya nagsalita para sa kanya. Tulad ng kung paano ang mga kalalakihan ay madaling kapitan ng pagtulong sa magagandang kababaihan, ang mga kababaihan, tulad niya, ay madaling kapitan ng pagtulong sa mga guwapong lalaki. Hindi alintana, nais mo bang pumasok, tinanong ang babae, patuloy na ngumiti. Mas malapit sa kanya, nakikita ni Gerald na tila nasa 20s siya. Ang kanyang buhok ay nakatali din sa isang nakapusod at ang kanyang ngiti ay partikular na matamis. Nang makita na hindi niya sinasagot ang kanyang tanong, idinagdag ng babae. Alam mo, medyo hindi kami nasasaktan ngayon. Bakit hindi ka sumama sa akin? Bago pa man sumagot si Gerald, kinaladkad na ng babae si Gerald sa manor tulad ng kung paano idrag ng isang magulang ang kanilang anak. Buhay! Ang nakababatang kapatid kong babae ay mabait. Dahil sumigaw si Queenie bago pa man makita ang mga maliliit na hayop na namatay, hindi ako magtataka na nakaramdam siya ng pakikiramay sa kanya dahil lamang sa aking pag-iintindi sa kanya ng kaunti. Minsan nagtataka ako kung siya ay tunay na isang Yonwick, bulong ang lalaki sa kanyang sarili habang pinapanood niya si Queen na Yonwick na pinangunahan si Gerald na mas malalim sa manor. Pagkatapos maglakad ng ilang sandali, huminto si Queen na bago sabihin, well, ito ang lugar. Iyon, doon, ay si Yonwick, at na-notify ko na siya tungkol sa iyong presensya. Kung ang alinman sa mga panauhin ay nangangailangan ng anumang tulong, magtungo lamang sa kanila at ipahiram sa kanila ang isang kamay. Pupunta ako doon mismo upang maglingkod din sa kanila. Napangiti siya ng isang ngiti, pagkatapos ay kumaway siya sa kanya bago umalis. Ang batang babae na iyon ay talagang hindi katulad ng iba pang mga Yonwicks, hindi bababa sa mga nauna kong nakita, sa lahat. Ano ang isang masigasig na tao, bulong ni Gerald sa kanyang sarili dahil hindi niya maiwasang mapangiti sa pagbibitiw. Anuman, ang babaeng iyon ay tunay na kawili-wili.
Tulad ng sinabi niya, gayunpaman, medyo masigasig din siya. Napahiya siyang umamin sa kanya na siya talaga ang narito upang pumatay ng mga tao. Ang ilang mga tao ay tiyak na mas mahirap tanggihan kaysa sa iba. Hoy, ikaw doon. Ikaw ang isang tumawag si Yonwick, tama? Halika rito at maghatid sa amin ng ilang inumin, sigaw ng isang binata sa halip unceremoniously. Ang tumawag kay Gerald ay nakaupo, sa paligid ng maraming mga talahanayan na inilagay sa labas ng manor, kasama ang ilang iba pang mga kabataang lalaki at babae. Dahil napansin nila na ito ay si Quina na nagdala sa kanya rito, at alam nila sa isang katotohanan na si inatasan siya ni Yonwick ng iba't ibang mga gawain na pinagsama ang 2 at 2, naisip nila na si Gerald ay nasa ilalim niya, na nangangahulugang mayroon siyang parehong mga gawain na ginawa niya. Nakasimangot si Gerald nang marinig niya iyon. Habang siya ay bahagyang nagagalit sa utos, alam niya na dahil hindi niya tinanggihan ang masigasig na alok ni Quina kanina, ito ay katulad sa kanya na sumasang-ayon sa kanyang mungkahi. Habang iniisip ito ni Gerald, alam niya na hindi wasto sa kanya na sabihin ang kanyang galit. Huminahon ang kanyang sarili, pagkatapos ay lumakad siya sa grupo habang paminsan-minsan ay sumulyap sa pasukan. Habang pinipili niya ang isang tipot upang i-refill ang mga walang laman na tasa sa mesa, ang isa sa mga kababaihan na may mabibigat na pampaganda, tulad ng sinabi ng iba, alam mo, mukhang maganda ka na malapit. Gayunpaman, hindi ka masyadong tasa ng tsa ako. Si Quina lamang ang mahuhulog para sa isang katulad mo. Oh? Maaari ka bang maging magandang anak ni Quina? Tanong ng ibang babae. Buhay. Para bang ang isang katulad niya ay magiging kwalipikado na maging kanya? Sagot ng isang pangatlong babae sa halip na walang pag-iingat. Matapos sabihin niyon, ang mga kababaihan ay tila nawawalan ng interes sa kanya at mabilis nilang natagpuan ang kanilang sarili na ipinagpatuloy ang kanilang nakaraang paksa ng pag-uusap. Parin masaya ako ngayon. Haha. Sa huli, may isang tao sa wakas na sinisisi ako, sabi ng isa pang babae mula sa pangkat na iyon na mukhang medyo mas matanda kaysa kay Gerald. Oh? Anong uri ng sisihin, Freya? Tinanong ang isa sa kanyang mga kaibigan. Ilang insidente lamang na wala sa iyo ang marahil ay may kamalayan sa. Sa totoo lang, sa palagay ko ay mabuti para sa akin na sabihin ito sa iyo ngayon. Kita mo, ang Yonwicks ay palaging may lihim na pakikitungo sa batang Panginoon ng Holy Witchcraft. Isang dial, tinanong ang mga kababaihan na ngayon ay lalong lumalaki. Sa katunayan, nakikita mo, ayon sa pakikitungo, higit sa 10 magagandang kababaihan ang kailangang ipadala sa batang Panginoon taon-taon. Tulad ng nahulaan mo na, ang ilan sa kanila ay nagmula din sa pamilyang Yonwick, sagot ni Freya. Ano? Hindi mo hinila ang aming binti, ikaw? Mayroon bang dahilan para gawin ko iyon? Anuman, sinabi sa akin ng aking ama ilang oras na ang nakaraan na ako ay una sa isa sa mga napiling mga kagandahan na maipadala sa kanya. Gayunpaman, dahil ang isang kagandahan mula sa pamilyang Fenderson ay dumating higit sa 3 buwan na ang nakakaraan, ipinagkanulo siya ng aking ama upang protektahan ako, paliwanag ni Freya habang tumatawa siya. Gaano katindi? Upang isipin na ang batang Panginoon ay talagang tulad ng isang tao. Mahirap kahit na isipin. Alam ko tama? Kahit na dati kong iniisip na ang batang Panginoon ay parehong dalisay at walang kamali-mali. Hindi ko maisip na siya ang kasuklam-suklam na ito sa katotohanan. Alinmang paraan, ito ay isang pangunahing lihim na, kung nakalantad, ay sisirain siya ng sigurado. Bilang isang resulta, ito ay isang mahusay na bawal para sa mga tao mula sa Montholm Island upang pag-usapan ito. Bukod sa mga miyembro ng aming pamilya at ilang iba pang mga tao sa Montholm Island, sigurado ako na walang ibang nakakaalam tungkol sa lihim na ito. Ibinabahagi ko lang ito sa iyo dahil masaya ako ngayon, sagot ni Freya. Bueno, narinig ko ang mga alingaw-ngaw tungkol sa ilang taon na ang aking sarili, kaya hindi ko ito tatawagin ng mahigpit na itinago. Ungol ng isa sa kanyang mga kaibigan. Oh? Sigurado ako na hindi mo talaga naririnig ang sasabihin ko sa iyo. Ito ay isang bagay na itinago ng aking ama sa aking pamilya. Sigurado ako na ako lang ang iba pang Yonwick na nakakaalam tungkol dito, bulong ni Freya sa isang medyo malungkot na tono. Ano ang pinag-uusapan mo, pinsan? Tinanong si Quina habang pinamunuan niya ang ilang mayaman, batang tagapagmana mula sa pintuan. Habang ngumiti ang mga bagong dating sa mga mula sa paunang pangkat, kinuha ni Quina ang pagkakataon na mag-alon sa Gerald habang binabati siya. Nagambala ka kay Freya tulad ng malapit na siyang magbahagi ng ilang mga lihim sa amin.
Halika at umupo sa amin. Mabilis. Mga lihim. Oo. Kita mo, isang insidente ang nangyari ngayong hapon. Alam mo lahat si Layton, tama? Ang aking walang kakayahang nakababatang kapatid. Kaso may nangyari sa kanya. Gayunman, bago ako magpatuloy, alam mo ba kung sino si Master Moldel? Tanong ni Freya. Ngunit syempre ginagawa natin. Hindi ito naging sorpresa para sa alinman sa kanila na tinawag ni Freya ang kanyang nakababatang kapatid na hindi kaya. Pagkatapos ng lahat, ang mga mula sa pamilyang Yunwick ay may kamalayan na wala siyang magandang relasyon kay Layton. Ito ay karamihan dahil sa ang katunayan na si Layton ay ang tanging lalaki na inapo ng pamilya. Bilang isang resulta, maraming sambahin ni Linus si Layton at gustong-gusto siyang masira. Sa Freya, karaniwang binigyan lamang siya ni Linus ng isang malamig na balikat na ipinaliwanag ang kanyang malinaw na hindi kasiya siya kay Layton. Magaling? Paglipat, nakita ko kanina si Master Moldel at ang aking nakababatang kapatid na lalaki na dinala sa manor mula sa backdoor. Ito ay mas manipis na pagkakataon na nakita ko sila pabalik mula pa noong pinaplano kong lumabas sa backdoor upang magkaroon ng kasiyahan. Oh, di men. Paano nasaktan si Layton? Sa totoo lang, ang mas mahalagang tanong ay kung paano nasaktan si Master Moldel. Nakita nating lahat ang kanyang napakalaking kasanayan dati. Upang isipin na ang isang tao ay talagang namamahala upang talunin siya sa Montholm Island. Malinaw na natagpuan ng lahat na mahirap paniwalaan ang balita. Ang ilan sa mga kabataang lalaki ay nagpapalitan pa ng mga nakakatakot na sulyap sa bawat isa habang patuloy na bumubulong si Freya, habang hindi ako masyadong sigurado tungkol sa mga detalye ng kung ano talaga ang nangyari. Pagkatapos ng pag-away sa aking ama habang nakikipag-usap siya sa ilan sa kanyang mga subordinates, narinig ko ang pangalan. Narinig ko na nabanggit mo si Mer Crawford. Mukhang malakas ang background ng taong iyon. Ford, bulong ang mga kababaihan sa sorpresa. Ngayon kung saan ko narinig ang pangalang iyon. Hindi ko maalala ang tungkol sa taong iyon. Buhay. Nagawa ko ang pagsisiyasat sa kanya, at tiwala sa akin kapag sinabi ko na lahat kayo ay matakot sa kamatayan sa pakikinig sa aking nalaman tungkol sa kanya, sagot ni Freya. Ituloy mo. Tulad ng sinabi ko dati, pagkatapos magtanong sa paligid, narinig ko mula sa ilang mga tao na ito ang taong Crawford ay may napakalakas na background. Ang kapalaran na pagmamay-ari niya ay malapit unimaginable para sa mga ordinaryong tao, alam mo. Sa katunayan, siya ang uri ng tao na makapagbigay sa iyo ng anumang halaga ng pera kaagad kung papayagan kanyang humiling ng anuman, ipinaliwanag ni Freya habang ang kanyang mga mata ay napuno ng paninibugho. Ano? Maaari bang magkaroon ng tunay na isang mayamang tagapagmana tulad nito? Tinanong ang ilan sa mga kasalukuyang lalaki na may sama ng loob sa kanilang mga tinig, malinaw na nagsiselos din. Totoo ang lahat. Hindi lamang siya mayaman, ngunit siya rin ay may kakayahang. Sasabihin ko ngayon na wala na siya malapit sa maihahambing sa alinman sa mga tagapagmana ng mayaman na hedonistic, sagot ni Freya habang tinitingnan ang pangkat ng mga kalalakihan na lahat ay mas bata kaysa sa kanya, habang siya ay umiling-iling. Kaya paano kung hindi tayo magkatugma? Hindi rin natin nais na maihambing sa kanya, sagot ng isa sa mga kalalakihan, habang silang lahat ay tumalikod na nagpapababa ng kanilang mga ulo. Ay, kahit siya ang pinakamayaman sa buong mundo, naniniwala ako na walang tao ang tunay na mabubuhay ng walang pag-aalala, anuman ang kung gaano karaming kayamanan ang nagmamay-ari. Sigurado ako na kailangan niyang harapin ang iba't ibang uri ng mga isyu na ang mga normal na tao na tulad namin ay hindi makakaasa na maunawaan. Anuman, tiyak na mayroon pa rin ang mga problema para sa kanya, kaya hindi na kailangan ng lahat na mahihiya ka dahil lahat tayo ay medyo mababa sa kanya, sabi ni Queen na sa sandaling iyon, habang ngumiti siya. Ang kanyang mga salita ay tulad ng musika sa mga tainga ng mga kalalakihan, at agad nilang natagpuan ang kanilang sarili na mas mahusay. Si Gerald mismo ay lumingon sa Queen. Dahil nasanay na siya sa nakikita ang mga materialistikong kababaihan tulad ni na Alice, at Sabia sa puntong ito, alam niya na ang mga kababaihan tulad ni Queen ay bihirang-bihira sa mundo ngayon. Sa pag-iisip nito, natagpuan niya ang kanyang sarili na gusto niya ng kaunti pa matapos marinig ang kanyang sasabihin. Pagkatapos ng lahat, totoo ang sinabi niya. Paano kung nagmamay-ari siya ng kalahati ng kapalaran sa mundo? Hindi pa rin niya mababago ang kapalaran ng kanyang pamilya at ang kanyang pamilya. Hindi niya maprotektahan ang babaeng mahal niya. Hindi mahalaga kung sino ito, ang mga tao ay palaging may pagkabahala. Sa pag-iisip niya,
Ang tsa na ibinubuhos niya sa tasa ni Freya ay natapos sa pag-iwas, na nagdulot ng kaunting ito upang lumusot sa mga damit ni Freya. Ano, ikaw? Ikaw Bastard, sigaw ni Freya na agad na tumayo, habang naramdaman niya ang scalding tea sa kanyang katawan. Sa sobrang pag-iisip, pagkatapos ay sinulyapan niya ang mga dagger sa Geralt bago sumigaw, bulag ka ba o kung ano. Pagkatapos nito, ang kanyang mga pag-ungol ng galit ay nakakaakit ng pansin ng ilang mga panauhin doon. Malinaw na hindi nasisiyahan kay Geralt, ang agresibong babae pagkatapos ay itinaas ang kanyang palad, ganap na handa na sampalin siya. Pagkatapos ng lahat, si Geralt ay isang lingkod lamang para sa lahat ng kanyang nalalaman. Upang isipin na siya ay maglakas loob na masaktan siya sa harap ng lahat. Ang iba ay mas kilala kaysa sa hakbang sa pagkatapos ng lahat, alam nilang lahat na sa sandaling nakakuha ng masamang pagkagalit si Freya, hindi siya isang taong madaling matrif. Gayunpaman, kapag ang kanyang kamay ay pulgada lamang ang layo mula sa pisngi ni Geralt, agad niya itong binawi sa sandaling nakaramdam siya ng napakaraming sakit sa kanyang palad na parang pinprick. Aw! Mang aking kamay! Masakit ako, pinaiyak si Freya habang tumulo ang luha habang hinahawakan siya ngayon na dumudugo. Ikaw Bastard! Gaano ka katapang inaatake si Freya? Tiyak na ikaw ay namatay. Habang hindi alam ng mga kalalakihan kung ano ang ginamit ni Geralt upang saktan si Freya, hindi bababa sa ipinapalagay nila na lihim na sinalakay siya. Sa lahat ng mga ito ay dumating sa parehong konklusyon, natural para sa kanilang lahat na magalit. Tulad ng malapit na silang gumawa ng isang hakbang sa kanya, gayunpaman, isang sabay-sabay, na puno ng galit at natakot na tinig, pagalingin ito kaagad. Ano ang ginagawa mo? Naririnig na, ang mga kalalakihan na malapit nang makitungo kay Geralt ay agad na nagyelo sa lugar. Ang iba pa sa eksena ay tumahimik din. Pagkatapos ng lahat, ang taong sumigaw ay walang iba, kundi ang Panginoon ng pamilya Yonwick na si Linus. Kasunod nito, ang taong maputla na muka ay mabilis na sumugod sa kinatatayuan ni Geralt. Si Geralt mismo ay nakatayo doon gamit ang kanyang mga kamay sa likuran ng kanyang likuran, isang walang malasakit na ekspresyon sa kanyang muka. Pangalawa, tatlong malakas at natatanging mga slaps ang naririnig. At ang tatlong kalalakihan na una nang nagplano na gumanti laban kay Geralt ay natapos na bumagsak sa sahig dahil sa napakalawak na epekto ng mga slaps. Papa? Anong ginagawa mo? Sinusubukan lang nilang maghanap ng hustisya para sa akin. Tingnan mo lang ang mababang lingkod na iyon. Siya ang sumakit sa aking kamay, sigaw ni Freya habang siya ay tumapak sa isang paa sa lupa sa kanyang pagkabigo matapos makita ang kanyang mga pinsan na nasampal. Ang agarang tugon na nakuha niya mula sa Linus, gayunpaman, ay isang mahigpit na sampal sa kanyang mukha. Bakit ang tapang mo? Isa ka lang mababang katulong, hindi ba? Ang mga taong tulad mo ay walang kwenta kahit pa magmamakaawa na mamatay, ninakawan si Linus habang ang kanyang mga labi ay twitch. Ngayon ay umiiyak kahit na mas mahirap matapos matanggap ang sampal, si Freya, na sadyang hindi magkakasundo sa katotohanan na siya ay pinarusahan sa halip na ang lingkod, pagkatapos ay sumagot, ngunit ito ang kasalanan ng mababang lingkod sa pagsakit sa akin, Ama. Bakit mo kami hinampas? Agad siyang nakatanggap ng pangalawang sampal mula kay Linus habang siya ay umungol, gaano kakatapang patuloy na nagsasalita ng walang awa. Kung alam mo kung ano ang mabuti para sa iyo pagkatapos ay mabilis na humingi ng tawad kay Crawford. Matapos mabalahibo ang babala sa kanya, agad na yumuko si Linus kay Geralt bago sabihin, humihingi ako ng paumanhin kung nasaktan ka ng ignoranteng batang ito, Crawford. Patawarin mo siya. Binulong si Freya na tunay na hindi inaasahan na ang kanyang ama ay talagang yumuko sa lingkod na iyon. Hindi rin siya ang isa ring stupefied. Ang bawat naroroon ngayon ay lubos na nag-flabbergasted at hindi naniniwala sa kung ano ang kanilang kasalukuyang nasasaksihan. Hindi ko ito pipigilan laban sa kanya dahil lamang sa nais kong ipakita ang paggalang kay Quina. Gayunpaman, mariin kong iminumungkahi na payuhan mo ang iyong anak na babae laban sa pagsampal sa sinuman ayon sa gusto niya, sagot ni Geralt ng malamig habang siya ay sumulyap sa Freya. Naririnig na, natagpuan ni Freya ang kanyang sarili na namumula sa sinabi niya. Ikaw, maaari ka bang ang mahiwagang Crawford mula sa North Bay? Gulping naisip niya sa kanyang sarili, siya ang maalamat na tagapagmana ng mayaman. Ikaw ay hangal na babae. Sa kabutihang palad, hindi isinasaalang-alang ni Crawford ang iyong mga aksyon. Ang natitira sa iyo ay mas mahusay na magmadali at humingi ng tawad sa kanya din, iniutos ni Linus.
Habang ang iba pa ay nauna nang ipinapalagay na si Geralt ay isang napakamayaman na tao lamang, matapos marinig ang paglalarawan sa kanya ni Freya, wala sa kanila ang inaasahan na siya ang nakakatakot harapan. "Ako pasensya na," sigaw ni Freya habang agad niyang ibinaba ang kanyang ulo, habang namumula habang humihingi siya ng tawad. Kahit na ito ay nadama lamang na hindi makapaniwala, alam ni Freya na ang lalaki sa harap niya ay ang tunay na pakikitungo matapos makita kung gaano kagalang-galang ang kanyang ama sa kanya. Tulad ng ginawa niya, nag-snuck siya ng ilang mga peek sa kanya, kasama ang magagandang mata, upang obserbahan ang kanyang reaksyon sa kanyang paghingi ng tawad. Sa kanyang isipan, nagtataka siya kung ang kanilang simpleng pagtatalo ay maaaring magtapos sa kanya ng pagkakaroon ng isang romantikong pag-iibigan sa taong mayaman na marumi. Sa kanyang lubos na pagkadismaya, hindi man lang siya tumingin sa kanya. Ang katotohanan na si Geralt ay tumitingin sa tagiliran habang siya ay humihingi ng tawad na ginawa ni Freya na labis na nabigo. Tulad ng para sa iba na naroroon, wala sa kanila kahit na nangahas na magsabi ng isang salita. Si Queen na mismo ay kasalukuyang nakatingin kay Geralt sa halip ay mausisa, paminsan-minsan ay kumikislap ng kanyang malalaking mata. Sa sandaling iyon, ang ilang ingay ay maaaring marinig na nagmula sa isang pulutong sa labas. Naririnig ang kaguluhan, kapwa Geralt at Linus ang kanilang pansin sa direksyon ng tunog. Di nagtagal, ang parehong mga lalaki ay nanonood ng 32 kakaibang bihis na tao na lumakad papunta sa kanila. Sa kanilang mga balikat, ay isang napakalaking palangkuin na matapat na mukhang isang sala ng uri. Nakaupo sa itaas ng isang malaking upuan sa palangkuin, ay isang binata na nagbibigay ng itim na damit, at ang pagsunod sa pangkat sa magkabilang panig ay 2 matandang lalaki. Ang sinumang mga naglalakad na dumaan sa kanila ay agad na nakayuko sa kamanghamanghang prosesyon. Ito ang unang pagkakataon ni Geralt na makita din ang isang nangingibabaw na hanay. Pagkatapos ng lahat, kahit na ang mga emperador sa sinaunang panahon ay hindi naglalakbay tungkol sa mga palanquins ng atom na dinala ng 32 tao. Siya ba ang batang Panginoon? Tinanong ni Geralt na may matigas na tono. "Iyo, Mer Crawford," sagot ni Linus habang pinupunasan niya ang pawis sa kanyang noo. Alam na siya ay tunay na nasa pagitan ng isang bato at isang mahirap na lugar sa ngayon. Sa kasalukuyan ay nakatayo sa pagitan ng kung ano ang napakahusay na 2 Diyos ng kamatayan. Alam niya na ang pagkakasala sa alinman sa kanila ay maaaring magresulta sa kanyang buong pamilya na mapapatay. Walang paraan na makakaya niyang masaktan ang alinman sa kanila. Sa pag-iisip nito, agad siyang yumuko at tinanggap ang batang Panginoon matapos na magalang nasagutin ang tanong ni Geralt. Ang iba pang naroroon ay ganoon din ang ginawa na nakayuko ng magalang hanggat maaari. Nang makita iyon, ang 2 lalaki na nakatayo sa tabi ng palanquin ay tumango sa kasiyahan. Gayunpaman, sa sandaling tiningnan nila si Geralt, hindi nila maiwasang mapukaw ang kanilang mga browser. Pagkatapos ng lahat, si Geralt ay nakatayo lamang doon habang tinitingnan ang mga ito ng malamig, kapwa ang kanyang mga kamay sa kanyang bulsa. Kung nagustuhan mo ang mga ganitong video, huwag mong kalimutan mag-like and subscribe. Panoorin mo na rin ang mga naunang kabanata para lalong maubos ang oras mo.